Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng serbisyo, isa sa mga pinakamadalas kong marinig na problema ay ang paggising sa gabi para umihi. Ito ay isang kwentong pamilyar sa marami sa inyo at ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang simple at mabisang paraan para muling makamtan ang mahimbing na tulog. Pinatay mo ang ilaw ng Tionin Pusinsi. Wala ni isang lagok ng tubig pagkatapos ng 7:00. Walang salabat, walang kape, wala kahit ano. Pero pagsapit ng 2 na bibirno, tahimik kang bumabangon, naglalakad patungo sa banyo, sa katahimikan, sa dilim, at nangyayari ito gabi-gabi. Pagsapit ng umaga, imumulat mo ang iyong mga mata sa isang katawan na parang pagod na pagod. Ang iyong ulo ay parang nababalot ng makapal na ulap. Mahapdi ang iyong mga mata at mabigat pa rin ang iyong dibdib. Walang nakakakita na puyat ka. Walang nakakaintindi na ang pantog mo na naman ang gumising sa iyo, na pinuputol ang iyong mahalagang tulog sa maliliit na pira-piraso. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Nag-iingat ka sa iyong mga kinakain. Ang iyong mga bato o kidney ay nasa perpektong kondisyon. Kaya bakit ito patuloy na nangyayari? Ang katotohanan ay hindi ito dahil sa uminom ka ng sobrang tubig. Ito ay isang maling senyales mula sa iyong pantog patungo sa iyong utak na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong umihi kahit na halos wala namang laman ito. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng gamot. 3 minuto lang, isang maliit na punto sa ibaba lamang ng iyong pusod at ang sarili mong maligamgam na mga kamay. Iyon lang ang kailangan para muling maranasan ang malalim at mahimbing na tulog. Bago tayo magsimula, maaari po bang sabihin ninyo sa akin kung saang lungsod o baryo kayo nanonood? Nasa Maynila ka ba, Cebu, Davao, o sa isang mapayapang maliit na baryo sa Batangas o Ilocos? Magkomento sa ibaba para ipaalam sa akin. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa isang taong mahal mo, at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga simple ngunit mabisang paraan na maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong mga gabi. Maaaring iniisip mo na normal lang ang gumising ng 1 o 2 beses sa gabi para gumamit ng banyo. Bahagi ito ng pagtanda, maaari mong sabihin sa iyong sarili. Ngunit ang katotohanan ay ang mga tila hindi nakapipinsalang paggising na iyon ay tahimik na inaagaw ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng iyong katawan, ang malalim na tulog at ang likas na kakayahan nitong magpagaling. Karamihan sa mga nakatatanda na higit sa 100 taong gulang sa Pilipinas ay dumaranas ng parehong karanasan. Humihiga ka sa iyong luma at pamilyar na papagbandang na dikprebride. Ipinipikit ang iyong mga mata at sinusubukang magpahinga. Ngunit parang orasan, bandang 2 o 3 ng madaling araw, marahan kang gigisingin ng iyong pantog. At nakalulungkot, hindi ito doon nagtatapos. Pagkatapos ng bawat pagpunta sa banyo, inaabot ng halos 20 hanggang 30 minuto bago ka muling makatulog, kung ito ay nauulit ng 2 o 3 beses bawat gabi. Nawawalan ka ng halos 1.5 oras ng malalim na tulog gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan. Ang mas nakababahala ay ang mga paggising na ito ay karaniwang nangyayari sa pinakamalalim na yugto ng pagtulog. Ito mismo ang oras kung kailan tahimik na gumagawa ang iyong katawan ng mga growth hormone, melatonin, at mga compound na sumusuporta sa immune system na nagpoprotekta sa iyo mula sa sakit. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard
na kapag naantala ang malalim na pagtulog, binabawasan ng iyong katawan ang produksyon ng leptin at melatonin na parehong mahalaga para sa balanse ng asukal sa dugo at ritmo ng puso. Kasabay nito, tumataas ang stress hormone na cortisol na nagpapataas ng iyong presyon ng dugo, nakakagambala sa kontrol ng asukal at dahan-dahang nagsisimulang sirain ang iyong memorya. Naranasan mo na bang gumising na may pananakit ng likod at mabigat na ulo na parang naglakad ka sa hamog ng umaga sa Baguio? Ang pakiramdam na iyon ay hindi lang dahil sa pagtanda. Sinasabi sa iyo ng iyong katawan, hindi ako nabigyan ng sapat na oras para ayusin ang aking sarili. Ang pag-ihi sa gabi, kahit na tila maliit na bagay, ay maaaring tahimik na maging isang magnanakaw ng iyong kagalingan kung hindi mo ito bibigyan ng pansin. Mayroong isang bagay na hindi alam ng lahat. Kahit na ang mga nakatatanda tulad ni Lolo Kiko mula sa Pampanga o Lola Elena mula sa Davao. Hindi kailangan puno ang iyong pantog para maramdaman mo ang pagnanais na umihi. Kadalasan, ang iyong nervous system ang nagpapadala ng maling senyales sa utak na nagpapaniwala sa iyo na oras na para pumunta sa banyo kahit na halos walang laman ito. Ito ay mas madalas mangyari sa pagtanda dahil ang bahagi ng utak na kumokontrol sa pantog ay nagiging sobrang sensitibo, halos tulad ng isang bata na labis na nagre-react sa pinakamaliit na pagbabago sa katawan. Ngunit hindi kailangang mag-alala. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng anumang gamot at walang mga makina na kailangan. Ang iyong katawan, gamit ang sarili mong mga kamay at ang ritmo ng iyong paghinga, ay hawak na ang susi sa paggaling. Gabi-gabi, dahan-dahang masahihin ang ibabang bahagi ng iyong tiyan, ilang lapad ng daliri sa ibaba ng iyong pusod, gamit ang malambot at pabilog na paggalaw. Isipin mo ito na parang kung paano mo buong pagmamahal na hinihimas ang tiyan ng iyong apo pagkatapos ng hapunan para tulungan siyang makatulog. Kapag natama mo ang tamang punto, dahan-dahang nagigising ang iyong parasympathetic nerves na nagpapahintulot sa pantog na mag-relax at huminto sa pagpapadala ng mga maling alarma. Hindi kailangang diinan ng husto. Walang sakit na kasama, tanging ang init ng iyong sariling palad na dahan-dahang gumagalaw tulad ng paglalagay mo ng maligamgam na asete de manzanilla sa iyong mga tuhod sa isang malamig na gabi. 3 minuto lamang bago ka humiga sa iyong malambot na kama, na ipinapatong ang iyong ulo sa unan na may amoy ng sariwang halaman na dala ng simoy ng hangin sa probinsya. At pagkatapos, ang malalim na tulog na iyon, ang matagal mo nang inaasam sa maraming gabi, ay maaaring tahimik na bumalik tulad ng isang lumang oyayi mula sa iyong pagkabata. Sa ibaba lamang ng iyong pusod, ilang daliri pa ibaba sa ibabang tiyan, ay matatagpuan ang isang napaka-espesyal na punto. Sa tradisyonal na medisina ng silangan, ito ay tinatawag na Jongi Point. Ngunit sa maraming baryo sa Pilipinas, simpleng tinatawag ito ng mga matatandang babae na sentro ng sigla. Ang tahimik na lugar sa katawan kung saan, sa tamang paghipo, nauunawaan ng sistema na oras na para magpahinga. Ayon sa tradisyonal na panggagamot, ito ang rehiyon kung saan kumukonekta ang enerhiya sa sistema ng ihi. Sa medisinang Tsino, dito nagtatagpo ang REN at bladder meridians. At sa modernong integrative medicine, kinikilala ito bilang isang sensitibong nerve zone. Kapag dahan-dahang minasahe, maaari nitong pakalmahin ang mga maling senyales mula sa pantog
at mapabuti ng husto ang pagtulog. Hindi mo kailangang maghanap sa malayo. Ang paghahanap dito ay simple. Ilagay lamang ang tatlong daliri ng magkakasama, tulad ng paraan ng pagsuri ng mga kababaihan sa Bulacan sa kumukulong gatas, at sukatin pababa mula sa pusod. Sa ilalim mismo ng ikatlong daliri, sa gitna ng ibabang tiyan, ay ang jongi point. Walang magarbong pamamaraan ang kailangan. Gamitin lamang ang iyong palad o mga dulo ng daliri upang gumalaw sa malambot na mga bilog, tulad ng kung paano mo hinihimas ang tiyan ng iyong apo pagkatapos ng hapunan upang tulungan siyang makatulog. Hindi kailangang maglapat ng presyon. Dapat itong maramdaman na kasing lambot ng isang telang bulak na pinainit sa sikat ng araw sa iyong balkonahe. Isang bilog bawat segundo, pakanan, nang napakadahan na ang balat ay bahagya lamang dumudula sa ilalim ng iyong kamay. Ang pinakamainam na oras para gawin ito ay sa gabi, bago matulog, pagkatapos humigop ng maligamgam na tubig, mag-alay ng iyong panggabing panalangin, at magretiro sa isang tahimik na silid na may malambot na dilaw na ilaw. Humiga sa iyong likod o umupo ng komportable sa isang yoga mat. Huminga ng tuloy-tuloy at mag-relax. Ang tatlong tahimik na minutong ito, kapag ginagawa araw-araw, ay tumutulong sa iyong katawan na bumalik sa natural na ritmo nito. Ang pagtulog ay nagsisimulang dumating ng mas mapayapa, gabi-gabi. Maraming nakatatanda mula sa mga lugar tulad ng Bigan at Cebu ang nagbahagi ng kanilang karanasan. Kung magising ka sa gabi para pumunta sa banyo, ulitin lang ang masahe kapag nakahiga ka na muli. Ang parehong 3 minuto na iyon ay tumutulong na pakalmahin muli ang isip at dahan-dahang magdadala sa iyo pabalik sa pagtulog. Isang maliit na payo. Kuskusin ang iyong mga palad bago ka magsimula, tulad ng paghahanda sa pag-usal ng panalangin bago magnilay. Ang natural na init mula sa iyong mga kamay ay tumutulong sa ibabang tiyan na mag-relax ng mas malalim. Kung kukuha ka rin ng ilang malalalim na hininga mula sa tiyan, tulad ng sa isang simpleng ehersisyo sa paghinga, maaari kang makaramdam ng isang mainit na alon na umaakyat mula sa iyong tiyan patungo sa iyong dibdib na marahang magdadala sa iyo sa pagtulog. Hindi mo kailangan ng langis, gamot o mga makina. Tanging ang iyong sariling dalawang kamay na muling kumokonekta sa iyong sariling katawan sa parehong paraan na minsan mong inalagaan ang iyong mga anak o apo ng may tahimik na pagmamahal. Subukan niyo po ito. At kapag gumising ka kinaumagahan habang marahang umaawit ang mga ibon sa labas ng iyong bintana, maaari mo itong maramdaman. Ang iyong katawan ay tunay na nakapagpahinga. Wala nang pagod. Wala nang putol-putol na gabi. 3 minuto lamang bawat gabi at isang buong bagong paglalakbay sa paggaling ang magsisimula. May ilang mga bagay na ngayon pa lang nagsisimulang patunayan ng modernong agham. Ngunit sa mga tahimik na baryo ng Pilipinas, isinasagawa na ito ng ating mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon. Isa sa mga gawaing ito ay ang dahan-dahang paghimas sa ibabang bahagi ng tiyan bago matulog. Hindi nagkataon na maraming mga lola ang tahimik pa ring nakaupo pagkatapos ng hapunan, humihigop ng isang basong maligamgam na gatas na may luya, dahan-dahang humihinga at marahang pinipindot ang bahagi sa ibaba lamang ng pusod gamit ang kanilang mga kamay. Hindi nila ito tinawag na acupressure. Tinawag nila itong pagpapakalma, isang paraan upang pakalmahin ang katawan, pagaanin ang tiyan, at anyayahan ang walang patid at mahimbing na pagtulog.
Sa tradisyonal na medisina ng silangan, ang puntong ito ay kilala bilang zhongyi o tulad ng mas karaniwang tawag dito, guanyuan. At ngayon, kahit na ang modernong agham ay nagsisimula ng kilalanin kung ano ang matagal nang pinaniniwalaan ng ating mga nakatatanda. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa Gachon University sa South Korea na inilathala sa Journal of Integrative Medicine ang nag-obserba sa 57 matatandang individual na dumaranas ng talamak na paghihi sa gabi. Hindi sila mga pasyenteng may malubhang sakit, mga nakatatanda lamang na gumigising ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi para umihi. Ginabayan sila na dahan-dahang masahihin ang ibabang bahagi ng tiyan, partikular sa guanyuan point, sa loob ng 3 minuto bawat gabi sa loob ng patitis na araw. Ang mga resulta ay kapansin-pansin. Higit sa 30% ng mga kalahok ang nabawasan ang kanilang pagpunta sa banyo sa gabi sa 1 o 2 beses na lamang. Marami rin ang nagulat na mas mabilis silang nakakatulog muli nang hindi nagpapagulong-gulong. Narito kung paano ito gumagana. Kapag minasahe mo ang ibabang tiyan sa marahang pakanan ng mga bilog, tulad ng kung paano pinapakalma ng mga lola sa Batangas, ang masakit na tiyan, pinapagana nito ang mga sensory receptor ng balat. Ang mga receptor na ito ay nagpapadala ng mga nagpapakalmang senyales sa pamamagitan ng vagus nerve direkta sa parasympathetic nervous system. At doon, nagsisimula ang mahika. Dahan-dahang bumabagal ang tibok ng puso. Bahagyang bumababa ang presyo ng dugo. Ngunit ang pinakamahalaga, ang mga hindi kinakailangang pag-urong ng pantog na nagdudulot ng maling pagnanais na umihi ay lumalambot. Bilang resulta, ang pangangailangang umihi ng madalas ay kusang nawawala. Ang mekanismong ito ay kinumpirma rin sa pamamagitan ng neurophysiological research, kabilang ang mga pag-aaral sa brain wave at bladder muscle activity na isinagawa noong 2017 sa Kyushu University sa Japan. Samantala, sa China, isang pag-aaral noong 2018 sa Nanjing Rehabilitation Institute ang sumunod sa 40 mas matatandang individual at natuklasan na pagkatapos ng 4 na linggo ng pagmamasahe sa zhongyi point, ang kanilang average na deep sleep stage N3 ay tumaas ng 22 minuto bawat gabi. Kahit na ang Mayo Clinic sa Estados Unidos, isa sa mga pinakarespetadong sentro para sa integrative medicine, ay naglista ng lower abdominal massage bilang isang inirerekomendang natural na therapy para sa pamamahala ng overactive bladder, lalo na para sa mga senior na nais iwasan ang mga gamot na anticholinergic na madalas magdulot ng mga side effect tulad ng panunuyo ng bibig, pagkalito, o pagkapagod. Lahat ng mga natuklasang ito ay tumutukoy sa isang simpleng katotohanan. Ang pagmamasahe sa tamang bahagi ng iyong tiyan ay hindi lamang nakaka-relax. Direkta nitong sinusuportahan ang iyong nervous system at pantog sa pinakanatural na paraang Pilipino. Walang gamot, walang makina, kaunting oras lang, maligamgam na mga kamay, at isang tradisyonal na ugali na bahagi na ng ating kultura sa loob ng maraming henerasyon. Ang pagmamasahe sa ibabang bahagi ng tiyan na ito ay maaaring mukhang simple at banayad, ngunit upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta, may ilang maliliit na bagay na dapat mong tandaan, tulad ng paggawa ng isang masarap na tasang salabat na nangangailangan ng tamang tiempo at tamang apoy upang mailabas ang buong aroma nito. Una, huwag magsimulang magmasahe pagkatapos kumain. Sa maraming kabahayang Pilipino, pagkatapos ng hapunan, karaniwan na umupo ng tahimik, marahil ay uminom ng tubig,
at hayaang humupa ang tiyan. Iyon ang oras kung kailan mahinahon na nagsisimula ang panunaw. Kung mamasahihin mo ang iyong tiyan habang mabigat pa ang pagkain sa loob, maaari itong magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, paglaki ng tiyan o kabusugan. Mas mabuting maghintay ng hindi bababa sa kalahating oras hanggang 1 oras kapag kalmado na ang iyong tiyan at pagkatapos ay magsimula. Pangalawa, habang iginagalaw mo ang iyong palad sa marahang mga bilog, sabayan ito ng mabagal at tuloy-tuloy na paghinga, tulad ng sa pagrorosaryo sa umaga o pagninilay. Sa bawat pagbuga ng hininga, isipin mong nagpapadala ka ng isang malambot na mensahe sa iyong tiyan. Ayos na ngayon? Mag-relax ka na. Ang pinakamainam na oras para gawin ito ay mga 15 hanggang 30 minuto bago matulog. Maaari kang humiga sa iyong kama o sumandal sa isang unan sa iyong pamilyar na banig. Ang mga kamay ay marahang nakapatong sa iyong tiyan, humihinga ng pantay. Hindi kailangan ng detalyadong ritual o mga hakbang. Ang pinakamahalaga ay hindi isang komplikadong pamamaraan, kundi ang pagiging tuloy-tuloy. Ginagawa ito araw-araw, tulad ng pagdarasal mo sa umaga o paglalakad sa gabi sa paligid ng puno ng niyog pagkatapos ng iyong merienda. Ito ay hindi isang milagro na mangyayari sa isang gabi. Ito ay isang banayad na paglalakbay na tumutulong sa iyong katawan na muling kumonekta sa natural na ritmo nito sa paglipas ng panahon. Ituring ito na parang isang maliit na ritual sa gabi. 3 mapayapang minuto lamang. Walang ingay, walang diin. Ngunit sapat na upang ibalik ka sa iyong sarili sa malalim at mahimbing na pagtulog na tahimik na inaasam ng iyong katawan. Si Aling Remedios, 72 taong gulang na ngayon, ay nakatira sa isang maliit na baryo malapit sa Ilog Agno sa Pangasinan. Sa kanyang kabataan, nagtrabaho siya bilang isang nurse sa lokal na klinika. Palagi siyang disiplinado sa kanyang pagkain, pang-araw-araw na gawain, at sinisimulan pa rin ang bawat umaga ng tahimik na pagninilay sa harap ng altar sa kanyang silid. Ngunit sa nakalipas na 1 taon, walang isang gabi ang lumipas na hindi siya gumising ng 3 hanggang 4 na beses para pumunta sa banyo. Kapag malapit na siyang makatulog, tatawag na naman ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang uupo, bubuksan ang madilim na ilaw at maglalakad sa malamig na pasilyo sa katahimikan patungo sa banyo. Pagsapit ng umaga, ang kanyang katawan ay parang pagod na pagod. Umiikot ang kanyang ulo at mahina ang kanyang mga braso at binti. Sa kabila ng ilang pagbisita sa doktor, laging maayos ang mga resulta. Malusog ang kanyang mga bato, walang diabetes, walang impeksyon. Ngunit ang putol-putol na tulog ay kumapit sa kanya gabi-gabi hanggang sa hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Isang gabi habang nanonood ng telebisyon kasama ang kanyang apo, narinig niya ang tungkol sa isang tradisyonal na paraan. Isang simpleng masahe sa paligid ng ibabang tiyan sa isang punto sa ibaba lamang ng pusod na kilala bilang Jongi Point. Noong una, hindi siya sigurado, ngunit dahil ayaw niyang umasa sa mga sleeping pill o abalahin ang kanyang pamilya, nagpasya siyang subukan ito ng tahimik at dahan-dahan. Noong gabing iyon, bago matulog, umupo siya sa kanyang lumang kawayang kama, kinuskos ang kanyang mga palad upang lumikha ng init at nagsimulang dahan-dahang paikutin ang kanyang mga daliri sa kanyang ibabang tiyan sa loob ng 30 minuto. Huminga siya ng malalim tulad ng dati niyang ginagawa
sa kanyang mga sesyon ng ehersisyo sa paghinga. Sa unang 3 gabi, walang malaking pagbabago. Ngunit sa ika-4 na gabi, may nagbago. 1 beses na lang siyang nagising. At sa ika-7 gabi, isang kahangahangang bagay ang nangyari. Nakatulog siya ng halos 6 na oras nang walang patid, walang gamot, walang anumang makina. Mula noon, ito na ang naging kanyang banayad na ritual sa gabi. At ang nagdudulot sa kanya ng pinakamalaking kagalakan ay hindi lamang ang mas kaunting pagpunta sa banyo, kundi ang paraan na ngayon ay gumigising siya na may gaan sa kanyang katawan, isang kapayapaan sa kanyang isipan na parang pagkatapos ng maraming taon ng pagod, sa wakas ay niyayakap niya ang kanyang sarili ng may pag-aalaga at paggaling. Nakikita nyo, minsan ang pinakamakatutulong na mga bagay sa buhay ay hindi talaga komplikado. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong dieta. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling gamot o ilang komplikadong kagamitan. Hindi na kailangang magsaulo ng mga formula, isulat ang mga bagay sa papel, o ayusin muli ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ang kailangan mo lang ay 3 tahimik na minuto bago matulog. Isang maliit na sandali ng katahimikan pagkatapos manahimik ang radyo sa gabi, patayin ang mga ilaw, at magsimulang pumasok ang malamig na hangin sa bintana. Ang kailangan mo lang ay isang mapayapang espasyo, 2 maligamgam na palad na parang haplos ng isang ina, at kaunting pasensya. Ang parehong uri ng pasensya na ipinapakita mo kapag inaalagaan ang iyong halamanang sampagita tuwing umaga. Hindi mo kailangang maniwala ng lubusan sa unang pagkakataon. At hindi mo kailangan ng sinuman na tumayo sa tabi mo at magpaalala sa iyo. Bigyan mo lang ng isang pagkakataon ang iyong katawan. Subukan mo ito kahit 1 beses ngayong gabi. Humiga sa iyong pamilyar na lumang kama. Itaas ang manipis na kumot hanggang sa iyong tiyan. Ilagay ang iyong mga kamay sa ibaba lamang ng pusod. Magsimulang gumuhit ng marahang mga bilog, dahan-dahan, tuloy-tuloy, tulad ng malambot na ritmo ng isang kampana ng panalangin sa iyong altar. Huminga ng malalim at habang nagbubuga ka ng hininga, magpadala ng isang malambot na mensahe sa bawat selula sa loob ng iyong tiyan. Naririnig kita. Ngayon ay oras na para magpahinga. Ang 3 minuto ay lilipas bago mo pa mamalayan. Ngunit marahil ang sandaling iyon ay maaaring maging simula ng isang mapayapang gabi nang hindi pa ulit-ulit na gumigising dahil sa pantog. Wala nang pagpapagulong-gulong. Wala nang pabalik-balik na paglalakad sa malamig na pasilyo sa dilim. Mahal kong nakatatanda, ang pag-ihi sa gabi ay hindi isang bagay na dapat mong tahimik na tanggapin. Ito ay hindi ang presyo na dapat mong bayaran para sa pagtanda. Ito ay simpleng isang mensahe mula sa loob na ang iyong nervous system, ang iyong panloob na orasan, at ang tahimik na pagkakatugma ng iyong katawan ay humihiling na muling alagaan. At minsan, ang pinakamakapangyarihang paggaling ay nagsisimula sa wala, kundi ang banayad na paghaplos ng iyong sariling kamay. Isang maliit na tahimik na ugali. 3 minuto lamang, ngunit nag-aalok ng malalim na pakikinig at isang tahimik na muling pagsasama sa iyong sarili. Kung gagawin mo ito ng regular, mauunawaan ito ng iyong katawan. Madarama nito na sa wakas ay bumabalik ka na rito na naninindigan sa tabi nito. At dahan-dahan mong mapapansin ang pagkakaiba. Wala nang putol-putol na tulog sa kalagitnaan ng gabi. Wala nang mga oras na hindi mapakali. Bawat umaga ay gigising ka na may mas magaan na katawan
isang mas malinaw na isip, at isang kalmadong puso na parang dahan-dahang sumisikat ang araw sa likod ng puno ng niyog sa iyong likod-bahay. Kaya ngayong gabi, regaluhan mo ang iyong sarili ng 3 minutong ito ng tunay at buo. Ang aral dito ay simple. Ang pinakamalalim na paggaling ay madalas na matatagpuan sa pinakasimpleng mga kilos ng pag-aalaga sa sarili. Hindi natin kailangan ng mga komplikadong solusyon. Kailangan lang nating makinig sa ating katawan at bigyan ito ng atensyon na nararapat dito. Kung ito ay magdudulot sa iyo ng ginhawa, mangyaring ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong maliit na paglalakbay ay maaaring maging isang sinangag ng pag-asa para sa iba. Isang taong gising ngayong gabi sa Bicol, sa Zamboanga, o sa Cordillera. At kung nakita mong nakakatulong ang mensaheng ito, mangyaring pindutin ang subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga ganitong banayad na kaalaman na maaaring tahimik na magbago ng kalidad ng iyong pagtulog bawat gabi. Ibahagi niyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay.